Hali po kayo mga kapatid at samahan niyo po ako at ating pong pasukin at bulay-bulayin ang buhay po ni Solomon. Alam niyo mga kapatid, sa panahon po ni King David, nung si King David po ay nararamdaman niya na siya po ay matanda na at malapit na yung kanyang pagpanaw, si Solomon po ang pinili ng Diyos upang pamanahan niya ng kanyang kaharian. At si Solomon po mga kapatid, siya po ang pinili ng Diyos na maging kahalili ni David bilang hari. At sa panahon po na to mga kapatid, nang kausapin po ni King David yung kanyang anak na si Solomon, ganito po ang kanyang bilin sa kanyang anak. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng unang kronika ng 28 ng 9. Ganito po ang sabi ni King David. Ngunit ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at nalalaman niya ang lahat na haka ng pag-iisip. Kung siya'y hanapin mo, ay masusumpungan sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, ay itatakwil ka niya magpakailanman. So sabi ni King David kay Solomon, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Yan kapatid, malinaw yan sabi no? Paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at kusang pag-iisip. Kasi nga naman, ang bilin ni King David kay Solomon, sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, sabi niya ni King David. At nalalaman ng Diyos ang lahat na haka ng pag-iisip. Kung hahanapin mo ang Diyos, sabi niya kay Solomon, masusumpungan sa iyo. Pero kung pababayaan mo siya, ito mahigpit na bilin mga kapatid. Ngunit kung pababayaan mo siya, ay itatakwil ka niya magpakailanman. Nangyari kapatid, itong si Solomon, ang bilin sa kanya ni David, kung pababayaan mo yung Diyos, itatakwil ka niya magpakailanman. Nangyari kay Solomon, nung siya po ay tumatanda na, yan kapatid, si Solomon po ay nailigaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso at siya po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa makatuwid mga kapatid, si Solomon po, yung bilin ng kanyang ama, ay hindi niya nasunod. Siya po ay nailigaw ng kanyang mga asawang babae. Kasi nga naman kapatid, si Solomon, meron siyang asawang 1,000, 700 mga prinsesa at 300 na mga alipin. Sa dami ng kanyang asawa, nailigaw ang kanyang puso at si Solomon po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng unang hari ng 11, versikulo 4, ganito ang sabi. At nangyari, nang si Solomon nga po ay matanda na, yan, nailigaw ang kanyang puso ng kanyang mga asawang babae. Yan, si Solomon po ay nailigaw ang kanyang puso ng kanyang mga asawang babae at siya po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi siya naging sakdal sa Diyos na kagaya ng kanyang amang si David na naging sakdal sa Diyos. Kaya nangyari kay Solomon, nailigaw ang kanyang puso ng kanyang mga asawang babae. Nawala si Solomon sa Panginoon. At ang nangyari mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Sa verse 9 po, ganito ang sabi. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon, sapagkat ang kanyang puso ay nahiwalay sa Diyos ng Israel na napakita sa kanya ng makalawa. Yan. Yung Panginoon po nagalit kay Solomon. Kasi yung puso ni Solomon, nahiwalay si Solomon sa Diyos ng Israel, sa ating Panginoon. Bakit po mga kapatid? Kasi po, siya po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam nyo kapatid, yung pagsamba kasi sa Diyos-Diyosan, yan po ay paghiwalay sa ating Diyos. Kasi nga, pag sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan, sabi ng aklat ng awit ng 135, verse 15 to 18, meron silang mga mata, ngunit hindi nakakakita. Meron silang mga bibig, ngunit hindi nakakapagsalita. Meron silang mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. Sabi ng Biblia, lahat ng tumitiwala sa kanila at umiidolo sa kanila na sila na rin mismo ang may gawa, ay matutulad sa kanila. Pag sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan, meron silang mga mata, hindi nakakakita, sabi ng Biblia, mangyayari sa'yo, meron ka ring mata, hindi makakakita. Pag sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan, meron kang bibig, hindi ka nakakapagsalita ng katotohanan, mangyayari rin sa'yo, meron kang bibig, hindi mo rin masasabi ang katotohanan. Dahil nga yung sinasamba mo, hindi rin nakakapagsalita. Sabi ng Biblia, meron silang mga tenga pero hindi nakakarinig. Kung sasamba ka sa kanila, matutulad ka na rin sa kanila. Magiging bingi ka na rin sa katotohanan. Kaya sabi ng Biblia,
lahat ng sumasamba sa kanila ay matutulad sa idolo nila na sila na rin mismo ang may gawa. Kung ano yung sinasamba mo, kung bulag, mangyayari bulag ka na rin. Kung bingi yung sinasamba mo, ang mangyayari magiging bingi ka na rin. Kung pipi yung sinasamba mo, ang mangyayari hindi mo rin masasabi ang katotohanan. Walang katotohanang lalabas sa bibig mo dahil ang sinasamba mo, pipe, bulag at bingi. Kaya mga kapatid, ayaw ng Diyos natin na sasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang sasambahin natin mga kapatid, yung buhay na Diyos na lumalang kaysa sa nilalang. Ang sasambahin natin yung lumalang, wag nating sambahin ang nilalang. Dahil ang tunay na may lalang, ang Diyos na nasa langit at siya lang dapat ang ating paglingkuran at ating sasambahin. Salamat mga kapatid, sana naunawaan nyo.